Mga kapatid sa pananampalataya, ang lahat po ng sangkatauhan, ibig sabihin ng sangkatauhan, mula kay Adan hanggang sa kaduluduluhan, kahuli-hulihan, hanggang sa katapusan ng mundo, ang lahat ng sangkatauhan ay lahat po talunan. Ibig sabihin ng talunan, lahat po impyernong apoy. Maliban sa apat na kategorya. Maliban kung taglay mo ang apat na kategorya na ito. At ano ang apat na kategorya na ito? Ang siya po paksa ng ating khutbah. Apat na kailangan. Ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sumumpa mismo. Sumumpa siya mismo sa panahon na ang lahat ng tao ay talunan, kawalan. Sinabi niya, wal asr, sumpa man sa panahon. Sumumpa siya, ang Panginoon Allah. Sumpa man sa panahon, sabi niya, innal insana lafi khusr. Katotohanan, ang tao ay talunan. Ibig sabihin, dito pa lang sa mundo, talunan na tayo. Lalo na sa kabilang buhay, talunan. Dito sa mundo, araw-araw po ay pagbabawas. Pagbabawas ng oras, pagbabawas ng kaginhawaan, pagbabawas ng edad, lahat dito sa mundo, puro talunan. Bawat araw minus 1 day sa iyong mga stack of days. Bawat hinga mo, minus 1 hininga. Then isang araw, last and final na araw mo na pala. Last na hininga mo na pala. Then isa ka ng malamig na bangkay. Ganun po katindi. Mga kapatid sa pananampalataya, gaano ka man kalusog, gaano man kaalagaan ng mga doktor ang iyong kalusugan, lalo na yung mga super, kung tawagin nila mga ultra rich, alaga sila ng mga doktor 24/7. Minomonitor ng mga doktor ang kanilang blood pressure, ang kanilang pagpintig ng puso, lahat minomonitor. Ngunit sa kaduluduluhan po, somewhere bibigay ang puso mo, o kaya ang bibigay ang dugo mo, makanser ka, dugo mo, o kaya buto mo, o kaya ang bibigay ang kidney mo. Somewhere sa kaduluduluhan po ay bibigay ang organ mo at mamamatay ka rin. Ibig sabihin po, dito sa mundo, lahat po talaga talunan. At lalo na po sa kabilang buhay. Maliban kung taglay mo ang apat na kriteria. At maswerte tayo ng mga Muslim, taglay natin itong apat na kriteria. Ano ang number 1? Number 1 na kriteria, illalladhina amanu, maliban sa mga yaunan na nananampalataya. Maliban sa mga yun na naniniwala, nananampalataya, walang kaligtasan, wala pong salvation, walang kaligtasan mula sa impyernong apoy, maliban kung mayroong kang iman, pananampalataya. Sinabi mismo sa hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Hindi kayo makakapasok sa paraiso. Ibig sabihin, hindi ka makakaligtas sa impyerno. Dahil kung paraiso ka, ligtas ka sa impyerno. Dalawa lang ang ating papupuntahan, impyerno o paraiso. Hindi kayo makakapasok sa paraiso maliban na kayo ay nananampalatay. Authentic po na hadith, Sahih Muslim. At mismo ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ginarantiyahan niya na kapag ikaw ay nananampalataya, gagawin ng Allah na kanyang tungkulin na ikaw ay kanyang iligtas. Sinabi niya mismo,
ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Pagkatapusannya ay aming iniligtas ang aming mga sugo at ang mga yaong nananampalataya. Sa ganyan ay tungkulin para sa amin na iligtas ang mga mananampalataya. Ganyan kaimportante. Unang kriteria, pananampalataya sa kaisahan ng Allah. Marami kasi ang klase ng pananampalataya. Mayroong pananampalataya kay Jesus, pananampalataya kay Gautama Buddha, pananampalataya kay ganito. Napakarami ng pananampalataya. Ang tinutukoy na pananampalataya ay ang pananalig, paniniwala, pananampalataya sa kaisahan ng Allah, pananampalataya na si Muhammad ay sugo ng Allah, at iba pang artikulo ng iman. At pagkatapos, walang duda. Hindi ka nagduda. Marami po sa atin, mga kapatid, nananampalataya ngayon dahil maganda ang takbo ng buhay. Pero kapag dinapuan ng mga kalamidad, dinapuan ng sari-sari mga kalamidad, nawawala ng pananampalataya, napapalitan ng duda, nagdududa yung Muslim. Ano kaya? Totoo kaya ng Allah mahabagin? Bakit ang buhay namin miserable hanggang ngayon? Ilang taon na ang buhay namin puro hirap? Kapag ikaw ay nagduda sa habag ng Allah, sa mga oras na iyan, kapatid, ay hindi ka na Muslim. Ikaw ay nagiging kafir. So, ang tinutukoy rito na mananampalataya ay ang mananampalataya sa kaisahan ng Allah, sa sugo ng Allah, at iba pang artikulo ng iman, at pagkatapos walang duda. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Yaon lamang ang mga mananampalataya. Sila na mga nanampalataya sa Allah at sa kanang sugo, at pagkatapos hindi nagduda. Ito po ang tunay na iman. Anuman, kapatid, ang dumating sa iyo na mga kalamidad sa buhay, anuman ang pagsubok, mawalan ka ng mahal sa buhay, or mawalan ka ng yaman, or anuman ang isubok sa ng Allah, magkaroon ka ng karamdaman na hindi gumagaling, anuman ang sakit, anuman ang hapdi na dinaranas mo, huwag ka magkaroon ng duda sa iyong Panginoon. Ligtas ka sa unang requirement. Alam ninyo yung syahada. Binibigkas natin yan araw-araw. Yan ay susi ng paraiso. At pinakahigit na bibigkasin mo ito ay sa pinaka-critical na sandali ng buhay mo. Ano ba ang pinaka-critical na sandali ng buhay? Sa mga sandali na agaw buhay ka na, mamamatay ka na, naghingalo ka na, maghiwalay na ang iyong kaluluwa at ang iyong katawan. Kung tawagin natin, nagsasakaratal maut. Kailangan, kapatid, na wag kang mataranta. Dahil ang pagsasakaratal maut, ang paghingalo na yan, maghiwalay na ang kaluluwa mo at ng katawan mo. Mahapdi. Mahilo-hilo ka sa mahapdi. Kaya nga ba, pinabibigkas sa nagingalo, nilalapitan ni Ustad, sinasabihan ni Ustad, halimbawa, pangalan Umar, Umar, bigkasin mo, la ilaha illallah. Pinabibigkas na, hilong-hilo ka na, natataranta ka, ang hapdi na, nahihilo ka pa, para kang malasing-lasing, kaya pinapakinig sa'yo. Paano kung wala si Ustad? Naabutan ka sa ospital, mag-isa ka lang. Allahu Akbar. Kapatid, sa pananampalataya at karamihan sa mga pinabibigkas ng la ilaha illallah, hindi makabigkas. Nakalaking dila. Karamihan sa mga pinabibigkas, sinasabihan, Umar, o kaya Muhammad, ano man ang pangalan mo, bigkasin mo. Nakanganga yung mama. Makita mo yung mama, nakanganga. Ha?
bigkasin mo, la ilaha illallah, walang Diyos maliban sa Allah. Nakalaking dila. Karamihan sa mga pinabibigkas na nagingalo, nakalakad dila. Paano ka ngayon magiging susi sa paraiso ang syahada? Kapatid sa panampalataya, kahit na nakalakang dila mo, isipin mo, isa puso mo, ang kamalayan mo ay bigkas ng la ilaha illallah. Huwag kang mataranta, huwag kang magpanik sa mga oras na iyan. Bigkasin mo ng kamalayan mo, ng puso mo. Ibig sabihin, alam mo na walang Diyos maliban sa Allah, at doon nalagot ang hininga mo. Doon naghiwalay ang kaluluwa mo at ng katawan mo, doon sa alam mo na walang Diyos maliban sa Allah. Ligtas ka, paraiso ka, katibayan, naligtas ka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sino man ang mamatay, sino man ang mamatay, sino man ang maghiwalay ang kanyang kaluluwa at ng kanyang katawan, sino man ang huminto na pumintig ang puso, hindi ka nang humihinga, sino man ang mamatay, sino man ang mamatay na alam niya, naghiwalay ang kaluluwa mo at ng iyong katawan, na alam mo, sino man ang mamatay na alam niya na walang Diyos maliban sa Allah, ay pumasok sa paraiso. Authentic na hadith, Sahih Muslim. Pangalawa na kriteria, lahat po tayo tutupukin sa apoy maliban kung taglay mo itong apat na kriteria. Kriteria number 2, gumagawa ng mabubuting gawain. Ibig sabihin, hindi sapat na ikaw naniwala. Kailangan sabayan mo ng gawa. Mga gawain ikabubuti ng mundo, mga gawain na ikadidevelop ng mga kapitbahay mo, sambayanan, mga gawain na ikabubuti mo, sabayan mo ng kabutihan, wa amilus salihat, at gumagawa ng mabubuting gawain. Ito po ang pangalawa na kriteria para makaligtas. Ibig sabihin, kapatid, hindi sapat na naniniwala ka na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Kung wala ka namang aksyon, okay. Napakarami sa atin, basta Muslim, naniniwala na walang Diyos maliban sa Allah. Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Kaso hindi mo naman sinasamba ang Allah araw-araw 5 times. Sumasamba ka Biyernes lang 1 time isang linggo. Oh, anong klaseng iman? Useless na iman. Walang kwentang pananampalataya. Walang action. Kailangan upang ikaw ay makaligtas, taglay mo itong apat na requirements. Number 2 requirement, action. Magsagawa ka ng kabutihan at pipigilan mo ang sarili mo sa mga kasamaan, dahil ang pagpigil mo sa sarili mo sa mga kasamaan, that is also a good deed. Gawain kabutihan din yan. Utusan mo ang sarili mo na gawin ng isang kabutihan, kahit na ayaw ang nagawin ng sarili mo. Utusan mo ang sarili mo, sambahin mo ang Allah 5 times a day. At pagbawalan mo ang sarili mo sa mga gawain, mga masasama, kahit na gustong-gusto ng sarili mo ang ginagawa mo na haram, pigilan mo ang sarili mo. Yan ang ibig sabihin po ng action. Hindi sapat na naniwala ka. Kailangan patunayan mo sa gawa ang paniniwala mo. Dahil hindi ka may liligtas ng mga anak mo, ng mga kayamanan mo. Ang makakaligtas sa iyo, naniwala ka at sinabayan mo ng gawa. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun. Ito po yung katibayan, mga kapatid. Hindi sapat ang paniniwala kung walang aksyon.
Yung kasing action mo, yun ang magbibigay sa'yo ng pakinabang sa'yo ng kapwa mo, pakinabang ng mga pamilya mo, pakinabang sa'yo ng kinaroroonan mo, at pakinabang ng sarili mo para makaligtas ka. Action ng paggawa ng kabutihan. Malapit-lapit na pakahulugan, binasa natin. At hindi ang inyong kayamanan, ni ng inyong mga anak ang maglalapit sa amin. Hindi ang ating kayamanan at mga anak natin ang maglalapit sa atin sa Panginoong Allah. Kundi siya lamang na nananampalataya at gumagawa ng mabubuting gawain para sa mga yaon ay mayroong dalawahang gantimpala para sa kung ano ang kanilang ginawa at sila ay mananahanan sa matataas na tirahan ng mapayapa at ligtas. Paraiso. Sinabi ng Allah, sila ay mananahanan sa matataas na lugar, mapayapa at ligtas. Ibig sabihin paraiso. At hindi mo ito makakamit ng iman lang. Kailangan iman at saka action ang kinakailangan alam natin. Therefore, mga kapatid sa pananampalataya, magkarirahan tayo. Marami kasi, ang dami nating magagawa na kabutihan. Magbasa ka ng Quran, magdikir ka, magpasting ka ng sunat, mamigay ka ng sadakah, napakarami, magtahajjud ka. Ang dami ng magagawa mong kabutihan. Tumulong ka sa mga masjid, magbuluntary ka tumulong sa mga masjid. Ano man na magagawa mo na kabutihan, ito ang ating kailangan bilang Muslim na mga nananampalataya na sinasabayan ang pananampalataya ng action. Hindi po sapat ang pananampalataya lang, kailangan may action. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sino man ang gumagawa ng mabubuting gawain, malalaki man o mababae, habang siya isang tunay na nananampalataya, katotohanan, sa kanya ay aming ibibigay ang isang mabuting buhay. Dito pa lang sa mundo, good life na. Mabuting buhay. At babayaran namin sila tiyak ng isang gantimpala na naaayon sa kung ano ang pinaka-the best ng kanilang kinagawi ang gawin. Ibig sabihin po, paraiso. Ngayon, ito ang pinaka-bantayan natin. Lahat naman tayo gumagawa ng kabutihan Walang sino sa atin na hindi gumagawa ng mga kabutihan. Lahat tayo. Ngunit ito ang pinakabantayan natin sa paggawa ng kabutihan. Dahil marami sa atin ang gumagawa ng maraming kabutihan na hindi pasado. Kailangan bago mo gawin anumang gawaing kabutihan, ay mayroon kang niyah, intention, layunin na kaya mo yan ginagawa ay alang-alang sa Allah. Bakit ka pumunta sa masjid na ito? Pupunta ako sa masjid na yan para makapag-selfie ako, para maipost ko, para sumikat ako. Yan, tapos na. Wala kang gantimpala. Bagkos, yang post-post mo na yan, selfie mo na yan, pasikat mo, gumagawa ka ng ibada na para sumikat, iyan po itutupok siya sa apoy. Kakalad ka rin ka ng mga malaika, tutupukin ka sa impyerno apoy. Kailangan, anumang gawin mo, na gawaing kabutihan, nanduroon ang intention mo, na kaya mo ito ginawa, kaya ka pumunta sa masjid na ito, kaya ka nagsadaka, kaya ka tumulong sa kapwa mo, kaya ka nagbabasa ng aklat, kaya ka nag-aaral ng Islam, ang tanging dahilan ay gusto mong i-please ang Panginoong Allah. Gusto mong makamit ang ikalulugod ng Allah. Gusto mong makamit ang ikatutuwa sa'yo ng Allah. Pasado ang iyong action. Requirement numero 3. So ulitin natin. Ulit-ulitin natin. Lahat tayo, walang exemption. Lahat tayo na sangkatauhan, lahat po tayo talunan, kawalan. Ibig sabihin ng talunan, tupok sa apoy. Lahat tayo tutupukin sa apoy, impyerno apoy. Maliban sa sino mang taglay itong 4 na kriteria. Numero 3 na kriteria. So una, nanampalataya ka ng totoong pananampalataya. Hindi
Hindi pananampalataya sa kahoy, ribulto, bato, santo, propeta, kung anong sinasamba, kundi tunay na pananampalataya. Pananampalataya sa nag-isang Panginoong Allah. At iba pa mga artikulo ng iman. Then pangalawa, gawa, action. Inutusan mo ang sarili mo na gumawa ng mabuti, pinagbawalan mo ang sarili mo na huwag gumawa ng haram. Then number 3, ipag-utos mo naman sa iba ang kabutihan at ipagbawal mo naman sa iba ang kasamaan. Yan po, watawasaw bil haqq. Pangatlo na requirement, at itinatagubili nila sa isa't isa ang katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Kataas-taasang katotohanan ay ang pagkilala na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at ano ang pinakamasama sa lahat ng kasamaan ay ang bigyan mo ang Allah ng katambal. Shirk. Mga kapatid sa pananampalataya, kasama na ang pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Una, inutusan mo ang sarili mo na gumawa ng mabuti. Pinagbawalan mo ang sarili mo sa paggawa ng haram. Then pagkatapos, i-share mo naman sa iba, pamilya mo. Mahal mo sa buhay, kapitbahay mo, kaibigan mo, kasosyo mo, kanegosyo mo. Ang pag-uutos ng mabuti at ang pagbabawal ng masama. At ito ang matindi. Madali lang mag-utos ng mabuti. Napakarami na ang mga nag-utos ng mabuti. Pero kaunti lang po ang nagbabawal ng masama. Allahu Akbar. Kapatid sa pananampalataya, iuutos mo ang kabutihan, ipagbabawal mo ang kasamaan. Ito ang dahilan kung bakit tayo na mga Muslim tinawag sa Quran na the best nation. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag na pinaka-the best sa lahat ng nasyon. Dahil itinuturo, iniuutos natin ang kabutihan, ipinagbabawal natin ang kasamaan, tayo ay nananampalataya sa Allah. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kayo, ibig sabihin ng kayo ng mga Muslim. Kayo ang pinaka-the best na nasyon na kailanman pinalitaw sa sangkatauhan. Ipinag-utos ninyo ang kabutihan at ipinagbabawal niyo ang kasamaan, at kayo ay nananampalataya sa Allah. Hindi ang mga manggagawa lang sa da'wa ang nag-uutos ng kabutihan. Hindi kami lang na mga manggagawa sa da'wa ang nagbabawal ng kasamaan. Lahat ng Muslim, kung gusto mo makaligtas, ito ang pangatlong requirement. Lahat ng Muslim, sa abot ng makakayanan natin, ipag-utos natin ang kabutihan, ipagbawal natin ang kasamaan, para nang sa ganun po tayo ay makaligtas. Last, number 4 na requirement. Itong naunang tatlo. Number 1, hindi mo mapapalakas yung iman mo. Dahil ang dami pong obstacles, ang daming harang, ang daming temptation. Hindi mo mapapalakas ang iman mo kung wala kang sabar, tiis, timpi, patience. Number 2, hindi mo magagawa ang kabutihan at hindi mo mapagbabawalan ang sarili mo sa mga kasamaan kung wala kang sabar. Mag-uutos ka sa sarili mo na gawin mo ito. Sabi ng sarili mo, ayaw ko. Inuutusan mo ang sarili mo na magsambayan ka 5 times a day. Sabi mo, ayaw ko. Hindi mo yan magagawa kung wala kang sabar. Pinagbabawalan mo ang sarili mo sa anumang relasyon na haram. Abay, gustong-gusto mo ang relasyon na haram. Nakikipag-text pal ka, kung ano-ano, kung sino-sino, boyfriend, girlfriend na relasyon. Hindi mo mapagbabawalan ang sarili mo kung wala kang sabar. At number 3, hindi mo kayang ipag-utos ang kabutihan sa ibang tao kung wala kang sabar. Lalong-lalo na, hindi mo kayang ipagbawal sa mga tao ang haram kung wala kang sabar. Dahil alam mo na maraming kakalaban sa iyo. Halimbawa, ekot ba mo ang sigarilyo? Lahat ng naninigarilyo galit sa iyo. Ekot ba mo ang droga? Lahat ng mga droga galit sa iyo.
Ikot ba mo ang riba? Lahat ng mga nagriba galit sa iyo. So maraming hadlang, maraming obstacles. Kung wala kang sabar, hindi mo magagawa na ipagbawal ang masama, iutos ang mabuti. Therefore, ang pang-apat na criteria ay sabar, patience, timpi, tiis, watawasaw bis sabar, at itinatagubili nila sa isa't isa ang pagsasabar. Allahu Akbar. Kapag kapatid, ito ang tandaan mo, kapag ikaw itinatagubilin mo sa sarili mo, una sarili mo bago ang iba, ang pagiging mapagtiis, mapagtimpi. Punong-puno ng pagsubok ang buhay natin sa mundong ito. Puno ng pagsubok, pagsubok ng kalungkutan, disappointment, galit ka sa pamilya mo, disappointed ka sa anak mo, ayaw magsala, ayaw maghijab ang anak mo, ang daming mga disappointment sa buhay, ang daming mga kabiguan sa buhay, namatayan ka ng mahal sa buhay, hiniwalayan ka ng asawa mo, ang dami ng mga nagaganap sa mundong ito na mga pagsubok sa atin na kailangan natin ang sabar, patience. At kapag ikaw nasa sa iyo ang patience, nasa sa iyo rin ang Allah, kasama mo ang Allah. Wasbiru, inna Allaha ma'as sabirin. At magpakatimpi kayo, magpakatiis kayo, magpakasabar kayo. Katotohanan, ang Allah ay kasama ng mga as-sabirun. Ngunit kailangan intindihin natin mabuti. Ano bang ibig sabihin na nasa atin ng Allah? Ano bang ibig sabihin ng kasama natin ng Allah? Hindi ang persona ng Allah ang kasama natin. Hindi ang kanang persona ang papasok sa katawan ko. Sasabog ito. Napakalaki-laki ng Allah. Napakadakila ng Allah. Ano ang ibig sabihin dito ay sa tafsir ng mga ulama? The manifestation ng power ng Allah, ng mercy ng Allah, ang siyang kasama natin. Ibig sabihin, ang habag ng Allah, kasama natin. Ang pagpapatawad ng Allah, kasama natin. Ang habag ng Allah, awa ng Allah, pagpapala, ang nasa atin. Hindi ang persona ng Allah. Maliwanag yan. Nililinaw natin yan. Baka isipin mo, ang Allah pumupunta sa'yo dahil mapagsabar ka. Pumupunta sa'yo ang kanyang habag, ang kanyang patnubay, ang kanyang pagpapala. Kapatid, sa pananampalataya, kapag ikaw ay mapagsabar, may gantimpala ka sa mundong ito. At lalo nang may gantimpala ka sa kabilang buhay. Therefore, kailangan natin hindi lang sabar, kung hindi ina-upgrade yung sabar, kailangan magpakahusay-husay tayo sa pagsasabar. Dahil pwedeng mangyari na ngayong araw na ito pasado ka sa pagsubok. Bukas babalikan ka ng pagsubok. Sunod na araw babalikan ka. Araw-araw iba't ibang pagsubok ang darating sa iyo. Pwedeng ang mahal mo sa buhay nasa ospital. Pwedeng wala kang pambayad na pera. Pwedeng pinalalayas ka na ng may-ari ng bahay dahil hindi ka nakabayad. O kaya meron kang sakit na hindi gumagaling-galing. Araw-araw may pagsubok. Kaya kailangan ng bawat isa, ina-upgrade natin, ina-update natin, lalo natin pinalalakas araw-araw ang ating sabar. Kailangan ng bawat isa. Lagi-lagi pinalalakas ang sabar dahil walang katapusan po ang mga pagsubok. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. O kayo na mga mananampalataya, magpakasabar kayo at magpakahusay-husay kayo sa pagsasabar at manatili kayong matatag at katakutan ninyo ang Allah nang sa gayon kayo ay magtagumpay. So ito mga kapatid sa pananampalataya, pang-apat na requirement. Una, sa sarili natin, papaano natin isabuhay ang sabar, then ilipat natin sa iba. May mga Muslim na kulang sa kalaman sa Islam, kaunting pagsubok lang sumusuko, bumibigay sa haram. So papayuhan mo, magpapayuhan tayo sa isa't isa ng pagiging mapagsabar. Yung kaibigan mo nawalan, namatayan ng asawa, hindi alam anong gagawin. Yung kaibigan mo, ang mister niya, nag-asawa ng pangalawa. So ang ginawa nung sister, nagtanggal ng hijab. Kailangan payuhan mo ng sabar. Sister, huwag mong bitawan ng Islam.
dahil lang sa nagduwaya ang mister mo. So kailangan ang bawat isa sa atin matatag tayo sa sabar. Kailangan natutunan natin ang sabar. Marami sa atin ang nakakarinig ng ganitong klaseng khutbah, sabar, sabar, sabar. Ngunit hindi matututo. Hanggang ngayon, wala pa rin sabar. Kailangan, una, matutunan ang sarili natin ng sabar, din ilipat naman natin sa iba na nang sa gayon, ang bawat kapatid natin sa pananampalataya, maintindihan natin lahat na lahat tayo susubukan ng takot, susubukan ng gutom. Kahit marami ka pang pera mo sako-sako, pera mo isang bag, nasa disyerto ka, na-stranded kayo sa disyerto. Yung sinakyan ng eroplano nagka-aberya, tapos na-stranded sa disyerto, gitna ng disyerto, walang mall, walang tindahan, walang mabila ng pagkain, gutom ka, dala mo isang bag na pera, pero wala kang mabiling pagkain. So, pwede kang subukan ng gutom, susubukan kang mawalan ng ari-arian, susubukan kang mawalan ng mahal sa buhay, either buhay or kamatayan, susubukan kang masunugan ng bahay. Napakarami ng pagsubok, kaya kinakailangan maintindihan natin mga kapatid kung gaano kahalaga itong apat na requirement upang makaligtas. Pang-last, sabar. Ito kailangan ng Muslim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. At katiyakan, susubukan namin kayo ng tulad ng takot, gutom, kawalan ng yaman, mga buhay at bunga ng pananim, ngunit magbigay ng magandang balita sa mapagsabar. Alam niyo yung tao mapagsabar? Anuman ang dumating sa kanya na kalamidad, pagsubok, sasabihin lang niya, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Anuman ang dumating sa kanya na kapahamakan, sasabihin lang niya katotohanan. Galing tayo sa Allah at katotohanan, magbabalik tayo sa kanya. Alladhina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sila na kapag dinapuan ng kalamidad, sasabihin nila, tunay kami ay nanggaling sa Allah at tunay kami ay magbabalik sa Kanya. Kaya kapatid sa pananampalataya, anuman ang dumating sa atin na mga sagabal, mga hadlang, mga pagsubok, mga kahirapan, sa ating pagsusumikap sa buhay na ito, na mapalakas yung iman, na mautusan ang sarili sa paggawa ng kabutihan at mapagbawalan ang sarili sa paggawa ng kasamaan, at may palaganap ang paggawa ng kabutihan at may palaganap ang pagbabawal ng kasamaan. Ano man ang dumating sa buhay natin na mga pagsubok, tayo ay magpasakop sa Allah, pakumbaba na tanggapin natin anumang pagsubok ng Allah, nang sa gayon po tayo po ay magtagumpay. Ganyan ang kailangan ng mga Muslim. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sila ang mga yaon na sa kanila ang salawat mula sa kanilang Panginoon. Anong ibig sabihin ng salawat? Pagpapala, blessings. Ano pa? Pagpapatawad. Sila ang mga yaon na sa kanila ang salawat mula sa kanilang Panginoon, at sila ang mga yaon na tatanggap ng kanyang habag, at sila ang mga yaon na papatnubayan. Apat ang makakamit mo, kapatid, kapag totoo na isinasabuhay mo ang sabar. Apat. Number 1, blessings. Pinagpala ang buhay mo. Pinagpala ang pamilya mo. Number 2, kapatawaran. Patatawarin ng Allah ang mga kasalanan mo. Number 3, mercy. Habag. Kahahabagan ka ng Allah. Number 4, patnubay. Papatnubayan ng Allah ang buhay mo araw-araw. Itong apat, makakamit ng sino man na ang pamumuhay niya ay nandoon yung sabar, na siyang pang-apat na requirement sa apat na criteria upang tayo po ay makaligtas sa apoy at makapagpanahanan nawa sa paraiso.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kapatid na sa pananampalataya, ulitin natin. Minsan pa, lahat tayo talunan. Lahat po tayo tutupukin sa apoy ng impyerno. Allahu Akbar. Maliban sa sino man na taglay ang apat na kriteria. Number 1, mayroon kang iman. Number 2, isinasabuhay mo ano ang pinananampalatayanan mo. Number 3, itinuturo mo sa iba. Isinishare mo sa iba ang pagtuturo ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan. Number 4, anumang kaharap mo na mga pagsubok ay gagampanan mo. Hindi ka liliko. Anumang pagsubok ay buong pakumbaba na ikaw ay magsasabar, magtitimpi, magtitiis. Ito, mga kapatid, ang kailangan natin upang tayo makaligtas. Ayon kay Imam Ash-Shafi'i, nawa kabagan siya ng Allah, kung wala ng iba pa na dumating na surah ng Quran, pwedaan niya ito, Suratul Asr. Ito sapat na. Ganon din ang segunda ni Shaykh Ibn Kathir, nawa kabagan siya ng Allah, itong Suratul Asr, pwede na ito. Itong apat, kailangan itong apat maisabuhay natin nang sa gayon tayo po ay maging kasama sa mga ililigtas na huwag tutupukin sa apoy.